Si Inday Sara daw, gusto daw makipagpulong kay Bongbong. Ito ang pinalalabas ngayon ng mga pangit na mga vlogger ni Bongbong. Yung mga bobo, inutil, mga walang silbi na mga vlogger ni BBM, ito yung pinapalabas nila. Si Inday Sara daw, pumunta daw sa Malacanang, gusto daw makipagpulong kay Bongbong. Para daw hindi na matuloy yung impeachment, suportahan siya sa 2028. Putang ina. Niniwala kayo rito mga bossing, gusto makipagpulong ni Inday Sara kay Bongbong? Pukin ang ina niyan. Gusto na nga ni Inday Sara maglaho na sa mundo yan eh. Tapos makikipagpulong siya para saan? Putang ina, ikaw ba gusto mo maipagpulong sa tanga? Gusto mo bang maipagpulong sa abnormal? Gusto mo ba maipagpulong sa utak tae? Napakatalino ni Inday Sara para gawin niya ito. Diyos ko naman, ganyan kayo katanga, naniwala kayo sa balita na ito. Sa dami ng teknolohiya ngayon, CCTV. Kung nakipagpulong o gusto ni Inday Sara maipagpulong, edi sana ibinalandra na ni Claire Castro sa kanyang press con yan. O eto nag-text si Inday Sara gusto maipagbati kay Bongbong. Tarantado. Hindi kailangan ni Inday Sara maipagbati kay Bongbong. Kung merong may kailangang makipagbati sa dalawang to, si Bongbong makipagbati kay Inday. Bakit? Sa dami ng kahayupan na ginawa ni Bongbong sa Pilipinas, putang ina, kailangan talaga ligawan niya ulit si Inday Sara. Bakit? Kung siya magiging first order of business ni Inday Sara itong si Bongbong Marcos pag nanalo siya sa 2028. At kung halimbawa man ma-magic ang impeachment at ma-impeach si Inday, putang ina, si Basti magiging mayor. Lahat ng mga Duterte, kahit sino ang ikampanya ng mga Duterte, sigurado ako mananalo. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung aso kong galisin, pag ikinampanya ni Inday, mananalo sa sobrang galit ng taong bayan. So lagay niyo dyan sa comment section, naniniwala kayo na makikipagpulong si Inday Sara, di ba? Nakipulong si Inday. Anong pagpupulungan nila? Putsang inang, wala na. Sunog na yung tulay na yan. That ship has sailed a long time ago. Mga gago. Tangina ng mga pinapakalat ng mga bobo mga vlogger, tangina ninyo, sa lahat ng mga ginawa nyong kahayupan sa mga Duterte, sa tingin ninyo makikipag-ayos sa inyo yan. Kung meron kailangan sa lahat ng pwedeng makipagbati kay Inday, si Bongbong yun. Mas kailangan ni Bongbong ang proteksyon pag wala na siya sa kapangyarihan. Ano naman mahihita ni Inday kapag lumapit siya kay Bongbong? At kung lalapit lang si Inday kay Bongbong, sana noon pa. Putya ngayon pa na ang taas-taas ng trust rating ni Inday Sara, tapos si Bongbong mas mababa pa sa IQ niya. Yung kanyang approval and trust rating, makikipagbati si Inday sa kanya. Haller! Tangina, in your dreams. Alam ko naman na libog kayo sa mga Duterte. Mga ulol. Tangina ninyo. Pinagsasasabi ninyo. Ay teka, parang meron akong isang video dito. Parang may isa akong video rito na naitabi. Na PRRD. Wait lang. Parang lang. Baka lang meron. Kasi kung meron, ay wala na yata. Nabura ko na yata eh. Anyways, dito lang tayo kay Inday Sara. Di ba? The ship is sinking. Sabi nga, naglayag ng matagal yung na yan. Kung makikipag-ayos si Inday Sara noon pa sana. Pero napakalalim na ng sugat na ginawa nito ni Bongbong Marcos sa pamilya mga Duterte. Hindi lang sa Duterte actually. Sabi nga ni Inday Sara, what happened to our family, personal yun. Kung ano man yung ginagawa nila sa akin, sinisiraan nila yung pagkatao ko, personal yun. Pero yung ginawa nila sa bayang Pilipinas, putya, ibang usapan yun. Pwede kong palagpasin yung nangyari sa akin, pagpapadala nila sa tatay ko, paninira nila sa pamilya namin. Personal yun eh. Pwede kong pwede kong ipagdasal na lang sa Panginoon yun. Pero yung ginawa nila sa bayang Pilipinas, yung ginawa nila sa mga Pilipino, hindi ko yan palalagpasin. Yan ang sinabi ni Inday Sara sa amin. Wala na silang maibalita kay Bongbong, kaya ito na naman yung kanilang pinapalabas. Puta, pinik up pa ng media. Ganyan din kabobo ang media. Sige, pakinggan natin to. Marcos na makipag-usap daw kahit kanino ayon sa palasyo. Kasunod po yan ang balibalitang Bukas daw si Marcos na makipag-usap kahit kanino. Pukin ang ina niyan. Sa multo ka nakikipag-usap si Bongbong, isa tao pa. Natural. Bukas talaga yan kahit makipag-usap kahit kanino. Puta, kinakausap nga niya pati dingding, pati ipis sa bahay niya sa lakas ng tama kinakausap niya. Kupal yan tao na yan. Jojo Hugo, ghost ship na yan. Imposibleng sakyan pa ni Vic. Wala na, lubog na yung barko. Kanina ako si Inday Sara, I am the front runner. Nakita niyo ba yung pinost ko sa Davao? Katabi ni Mayor yung taga US Embassy. Di ba sabi niyo ututan ng China si Basti, pero katabi niya taga US Embassy. Alam mo na yung mga taga-Amerika nanliligaw na sa mga Duterte dahil alam nila matatapos na itong panahon ni Bongbong, at pag natapos ng panahon ni Bongbong, lulubog yan kasama sila. Kaya ngayon pa lang nakikipag-usap na yung mga Amerikano sa mga Duterte dahil alam na din daw nila na mananalo si Inday Sara sa 2020, hindi na mapipigilan yun. Kaya nakikipagbati na sila ulit. Unti-unti, kahit yung mga congressman, unti-unti naglilipatan na rin eh. Puta, habang naglilipatan na lahat sa mga Duterte, kay Inday Sara, ang lakas-lakas ni Inday Sara at 47 approval and trust rating, tapos makikipag-ayos siya kay Bongbong. Putsang inang yan, kiss of death yan. Parang uminom ng lason si Inday, putya. Ang ganda-ganda ni Inday, makikipag-usap sa pangit. drama pagpulong ni VP Sara kay PBBM. At live mula sa San Juan City, na una sa balita, News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Mase, kinumpirma ba ng Malacanang na may gantong hiling si VP Sara sa Pangulo? Bok, hindi kinumpirma pero hindi rin itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro. Hindi kinumpirma pero hindi tinanggi. Puta, ganun kabobo si Claire. Paano si Claire din na nagpapakalat? Kasi alam niyo, yung mga vlogger na yan, di ba nga, meron na walang 50 million daw sa Bolt. Di ba may nawalang 50 million daw sa Bolt? Sabi nung si Mike Tae, yung vlogger nila matanda na wala nang trabaho. Di ba sabi niya na napakakurakot daw ng PCO. Sila mismo naglalaglagan, napakakurakot daw niya. Yung mga yan, may budget yung mga yan, di ba sinabi ni Marcoleta yan, may budget daw yung PCO nang nagbabayad sila doon sa mga vlogger na umaatake kay Inday at nagpupuri kay Bongbong. O tingnan mo, hindi niya kinonfirm, hindi niya dinanay. Hindi nila kayang ipalabas siya, kaya pinalabas nila sa mga bobong vlogger nila eh. Binigyan nila ng barya-barya mga patay gutom kasi yan eh. O ngayon, sila naglalabas, gusto naman kasing kumalat yun ng mga taga Malacanang
Kilig na kilig sila dun sa balita na nakikipagbati si Inday Sara kahit sila naman yung may gawa nun. Kahit sino naman bobo sa Pilipinas, wala namang maniniwala ron Una, impeachment. Putsang ina, walang matibay na ebidensya. Hanggang ngayon, wala pa rin sila mapatunayan. Ninakaw ba na Inday Sara yung pera o hindi? Wala. Hanggang ngayon, di pa nila napapatunayan yan. Ginastos yung pera? Yes. Inisyu yung pera, binigay yung pera kay La Chica? Yes. Ang tanong, ninakaw ni Inday? Hindi. May patunay? Wala. So walang patunay na ninakaw ni Inday. So malabo na maniwala ang taong bayan kung gamit ang impeachment na si Inday Sara magnanakaw. Kinuwento nga sa inyo kung gaanong napakalabo na maging magnanakaw ng mga Duterte, hindi ba? So eto ngayon. Eto naman yung pinapalabas nila ngayon. Taragis yan. Sa tingin ba ninyo si Inday Sara sa lakas ng arrive niya? Hindi pa nga siya nagsasalita, natatay na si Claire Castro eh. Bali-balita na nagre-request nga Sila din nagpakalat niyan. si Vice President Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan kasi natin na over the weekend, kumalat sa mga social media accounts yung sinasabi na meron daw request si VP Sara na makausap si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, spokesperson Harry Roque ginawan pa nga yan ng collage yung mga naglagay ng post na ito at ipinost din niya sa kanyang Facebook. Diba? Sino-sino yung mga pinost ni Harry Roque? Mga content creator, mga influencer, mga bad influencer ng administrasyon. Lahat ng mga pages na yan, puro papuri kay Bongbong Marcos yan. Connected ba yung mga yan? Well connected ba yung mga yan? Sabi ko nga sa inyo kahit isang beses baka kahit anino ni Bongbong di pa nakikita ng personal ng mga ulol na yan. Sabi ko nga sa inyo kami nagbabalita kami tungkol sa mga Duterte. Pucha, lagi namin kasama ang mga Duterte. Kainuman, kakainan, kasama namin sa mga events, naiimbitahan tayo, kumpare ko pa. Di ba? Tayo, hindi natin masasabi na connected tayo, pero at least kahit paano meron tayong access. Itong mga to, putang inang yan. Kahit hininga ni Bongbong, hindi naaamoy ng mga yan, pero ang dami nilang alam. O paano, mga aso ito ng ng mga may pera, mga kinurakot sa bayan, pinangsusweldo sa mga ito, para gumawa ng istorya at ipagtanggol si Bongbong. O, kita mo yung isang vlogger nila na binaril sa mukha. Binaril sa mukha dahil sa kasinungalingan o estapador. O ganyan din yan mga isa lang mga lahi ng mga yan. Pero kanina, nantanong si Undersecretary Claire Castro kung totoo ba na meron ng ganitong request. Sabi niya, wala raw natatanggap na ganitong impormasyon. Pero malinaw naman daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap sa kahit na sinong personalidad na kontra sa kanyang administrasyon. Ulol, lahat nga pinapakulong nyo eh. Pag nagsalita nga, pinakukulong nyo eh. Makikipag-usap ka? Ulol, kasinungalingan yan. Partikular na si Castro dahil ayaw daw niya na ma-misinterpret ang kanyang pahayag. Pero matatandaan daw natin. Ayaw daw niya ma-misinterpret yung kanyang pahayag. Gago, lahat ng pahayag mo hindi na kailangan i-misinterpret. Alam na ng taong bayan na yung mga pahayag mo, puros pang tarantado yan. Utang ina ka siguro, pinaglihi ka sa tarantadong tao. Kaya tarantado din ang ugali mo. Tsaka ayaw daw niya ma-misinterpret yung mga statement niya. Gago, tangina kahit nga hindi mo trabaho, sagot ka ng sagot. Kahit na wala ka naman dapat opinion, sagot ka ng sagot. Tapos ito, hindi mo kayang opinionan. Paano? Kayo rin nagpakalat niyan. Kayo nagpakalat niyan para pag-usapan ng taong bayan na talagang ako si Inday guilty. Kasi nakikipag-usap na siya sa presidente, hindi naman siya makikipag-usap kung hindi siya guilty. Ulol. Tangina, paano magiging guilty yan? Tangina, silibutan. Ang tagal-tagal, inabot nung hearing kanina sa sobrang bagal niya magsalita, wala siyang napatunayan. Abnormal. Sa unang vlog ni PBBM, sinabi naman niya na open siya sa dialogo. Pakinggan natin ang sinabi ni Claire Castro. Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas. Ulol, tangina mo, lahat nga na hindi sumasang-ayon sa inyo, kinakagat mo eh. Para kang asong ulol eh. Putang ina, hindi ka naman aso, nangangagat kasi irisi, may sinasabi, kinakagat mo. Si Basti Duterte, si Pulong, may mga sinasabi, kinakagat mo. Tangina, lahat nilang kinagat mo, tapos sinasabi mo, willing makipag-usap si Bongbong sa lahat, ikaw nga, hindi ka marunong makipag-usap ng matino. Tangina itong mga to, napakasinungaling, no? Nuknukan na sinungaling tong mga hayop na to, willing makipag-usap si Bongbong sa lahat ng mga may reklamo sa kanya. Tanga, nakakulong na si Mike Defensor. Nakakulong na yung mga hindi kakampi ng gobyerno, tapos gusto pa makipag-usap, gago. Ulol. Tanginan to si Claire Castro, napakasinungaling. Anong almusal mo kasinungalingan? Tanghalian mo kasinungalingan? Hanggang pagtulog mo kasinungalingan? Anong lasa niyan? Tanginan tao na ito, no? Tumanda na sa kasinungalingan ng walang hiya. Makipag-usap. Patay gutom sa pera eh. Patang gutom sa pera, patay gutom sa kapangyarihan. Kaya puro kasinungalingan na lang ang nilalabas sa bunganga nitong hayop na ito. Tangina, tatapos sa politika yan. Pusta tayo, magpo-congressman yan. Kung hindi, magsisenador yan. Kupal na yan. Kasi bilib na bilib siya sa sarili niya eh. Tangina, kung may pinakatangang tao sa mundo, baka pangatlo siya. Para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation. Interpretation, tangina mo, pantangan naman yung statement mo. Hindi naman kailangan ng rocket science dyan. Bet, walang iya na ito si Claire Castro. Baka daw mo ma-misinterpret na yung sinasabi. Tagalog man yan. Wala namang special sa ano mo. Wala namang special sa speech mo. Ano mo sasabing mahirap intindihin. Kahit nga tanga, maintindihan ka eh. Mase, change topic naman tayo doon sa misteryosong leadership fund. Meron bang bagong sinabi ang palasyo tungkol dito? Well, kanina, Bok, natanong si Undersecretary Claire Castro kung ano yung sinabi mismo tungkol dito. Noon kasing FOCA press briefing last Friday, nakita si Jose Castro nakikipag-usap kay PBM Fund, yung kanyang tinutukoy. Kaya inulit itong pagtatanong kay Jose Castro tungkol dito sa Leadership Fund. Pero ang sabi ni Jose Castro, malinaw ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, wala raw siyang alam tungkol dito sa Leadership Fund. Matatandaan kasi natin na sinabi ni DPWH o dating DPWH. Wala daw siyang alam sa Leadership Fund. Gago, wala ka naman kasing leadership eh. Wala ka naman kasing leadership. Di ka naman leader. Talagang wala kang alam sa Leadership Fund. Oo, bobo ka. Simpleng wala kang alam, sinasabi ni Bunuan, tapos di mo na naman alam. Lahat na lang ng sinasabi nila, hindi mo alam. Ano na lang ang alam mo kung lahat hindi mo alam? Ano na lang alam mo? Yung maging walang alam?
Abnormal talaga eh. Wala na naman daw siyang alam. Patungkol talaga sa mga iskandalo, patungkol sa mga pera ng taong bayan, corruption, wala siyang alam. Kasi mas mabuti nang hindi siya magbigay ng opinion. Kasi pag nagbigay siya ng opinion at kapag tinrace mo yung corruption, putya yung nasa dulo nun, alam mo kung sino yung searchy number 1? Siya. Siya yun, searchy number 1. Hayop ka talaga, wala kang alam. Lahat wala kang alam. Pag tungkol sa corruption, wala kang alam. Tapos pag tinanong ka, nalabanan mo ba ang corruption? Oo naman. Oo naman, nalabanan ko yan. Ito, ang dami mong alam pag tungkol dyan. Pero pag tinanong ka, ano masasabi mo tungkol dito? Lumabas yung ganitong balita. Ay, wala ko alam dyan. Paano siya? Sindikato. Siya uno ng sindikato. Secretary Manuel Bunuan na nagbibigay siya ng leadership fund doon sa ilan sa ating mga senador. Pero ang paglilinaw, hindi bahagi ng General Appropriations Act o ng National Budget ang leadership fund at hindi naman daw ito kukonsintihin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko konsintihin ni Pangulong Bongbong Marcos nung sinabi ni Bunuan na meron. Ibig sabihin, alam niya na meron, pinirman niya yung budget. Yan na naman tayo eh. Yan na naman tayo. Dadalhin natin kay Inday Sara sa impeachment. Sinasabi ninyo, si Inday Sara ang head of agency, kaya siya ang dapat sisihin patungkol sa mga pagdidisburse ng pera ng kanyang mga SDO. Oh, pero dito kay Bongbong Marcos, etong si Bunuan, tao man niya yan, sino nag-release ng pera dyan, opisina niya, DBM. Tapos sinasabi ni Bunuan na may ganitong budget, tapos sinasabi na naman ni Bongbong, siya pumirma nung budget, GAA. Pucha, wala daw siyang alam. O, tingnan ninyo, sabi ko nga sa inyo, kung tarantado ito si Bunuan at nagnakaw ito si Bunuan, sinong amo niyan? Si Pangandaman at saka yan si Bongbong Marcos, yan ang amo niyan. Kung baga, ang SDO o Senior Disbursement Officer or Special Disbursement Officer itong si Bunuan, ang head of agency si Bongbong. Kung si Inday Sara sa impeachment na yan, doon sa mali, di umanong pagdidisburse ng pera, siya yung sinisisi natin kahit naman hindi sa kanya yung trabaho na yon, dapat ganun din kay Bongbong. Lahat ng mga pinirmahan ni Bongbong sa budget na ninakaw ng mga tao niya, dapat siya ang may kasalanan niyan dahil siya ang head of, hindi lang head of agency, head of state. Tarantado kayo. If that logic applies to Inday Sara, if that rule applies to Inday Sara being the head of agency, si Bongbong is head of state. Sino ang amo ni Inday Sara being the head of agency? Si Bongbong Marcos, he is the head of state. So kung may impeach si Inday, dapat pati itong hayop na ito, ma-impeach ito. Dahil kung may kasalanan si Inday, may kasalanan din siya. Bakit? Siya kasi ang amo ni Inday Sara eh. Ang ina nyo, tatangan nyo. Pare-pares kayo mga walang utak. Pangulong Bongbong Marcos kasi paanong hindi niya alam ito. Ang tugon siya ni Jose Castro, kaya nga daw agad na nagpa-imbestiga si Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga sinasabing anomalya sa flood control project nung oras na nalaman niya yung tungkol dito sa anomalyang ito dahil ayaw daw nilang itolerate itong mga nangyayaring ganito sa ating Ayaw itolerate, nadiliberan ka ng maleta, ayaw mo itolerate. Tangina, ayaw mo nga daw na ayaw mo nga daw na konti lang yung matatanggap mo eh. Kailangan ganito, bahala kayo sa buhay niyo, basta ako kailangan ganito yung matatanggap ko eh. Kapal na mukha mo, Bongbong, wala ka na namang kinalaman, wala ka na namang kasalanan. Puta, sa Santo Niño ka ba nung bata ka? Ha? Ikaw ba yung batang Jesus? Walang hiya ka talaga. Salot ka sa Pilipinas. Ang tanong pa sa kanya kanina, dapat bang Oo, tama yun nasabi, di ba? Ang utos ng hari, di dapat mabali. Sabi ni Zaldico mismo yan. Sino ba yung hari? Ikaw yun, tanga ka. Hindi naman hari si Romualdez, ikaw ang hari dahil ikaw ang presidente. Abnormal. ituring na state witness itong si Secretary Bunuan despite all the situation mapipig siya ng Malacanang. Sabi ni Jose Castro, bahala na ang korte na magdesisyon tungkol sa isyong yan. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Ba't kinuha ni Bongbong? Ba't kinuha ng pinsan niya? Tsaka ba't kinuha ni Sandro? Yun naman pala, alam niyo naman pala, ba't kinuha niyo? Di ba kayo tao? Kasi kung sabi niya, ang pera dapat napupunta sa proyekto, hindi sa tao. Tao yung mga amo mo. Sila yung tumanggap ng pera. Ano sila? Hindi sila tao. Ano sila? Halimaw? Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo dahil yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, ano po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap, Siyempre, pag nanakaw yan, alang matanggapin nila yan. Insertion, allocables, alang matanggapin nila yan. Yung pinakamalaking allocable nga, si Sandro Marcos. Alang tanggapin nila yan. Siyempre, di natatanggapin niya. May magnanakaw ba naman aamin na magnanakaw siya? among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Masaya, nitong Sabado naman, tinambangan si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Anong reaksyon ng... Paki ko dyan. Pati tinambangan. Oh, di ba? Oh, sabi ko sa inyo eh. Hindi na tayo kaya. Oh, punta naman tayo sa Punta naman tayo sa balitang ano ba mga balitang Balitang impeachment. Oh, si Abante. Ito, pakinggan nga natin yung masasabi ni Abante. Oh, kasi dami niyang iyak na naman eh. Ito si Abante, hanap kay Inday Sara. Hanapin mo yung mga anak mo, baka nagdodroga na. Baka, di ko sila nagdodroga. Hanapin mo yung mga anak mo. Baka sa sarap ng mga buhay nila. Nahanap mo si Inday Sara, ayos-ayos ng Davao. Nakamamasyal si Inday sa Davao, Kadayawan. Ikaw nga, nandiyan ka sa Senado, di ka naman senador. Tarantado ka. Oh, pakinggan natin sasabihin nitong si Pastor Manyakol. Na si Miss Acosta ang talagang Special Disbursement Officer. Disbursement, ano yun? Nagpanganak? Disbursement? Ang inang to, tanda na, bulol pa. Ano naging pastor to, bulol? Oh, kain kasi ng pekpek, kaya ganyan. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain. Utangin na ninyo, patunayan nyo. Patunayan nyo na lang, ang dami nyong statement eh. Ang dami nyo pang iyak. Pucha, dahil si Chua, wala na nakikinig sa kanila. Sinubukan nila kung yung pastor ang magsasalita, baka may makinig. Gago, pare-parehas kayo ng kapa eh.
Pare-parehas kayo ng uniform na nasuot. Puta, uniform ng impyerno. Boss Dada, bakit walang impeachment bukas? Eh, paano? Wala bang impeachment bukas? Final na ba yun? Baka kaya walang impeachment bukas, wala na nanonood. Ulol. Tanginan to, di ka naman nanalo. Nagsasalita ka pa dyan. Gago, di ka nga binoto ng mga distrito mo eh. Putangin mo, sino maniniwala sa'yo? Ikaw yung mismong nasasakupan mo, ilan na lang yung buntatero, hindi pa naniwala sa'yo eh. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Gago ka. Kanina ka pati nga yung mga kasamahan mong pastor sa sarili mong simbahan eh. Puta na, ipag-usap na sa mga Duterte eh. At hindi daw nila statement yung statement mong hayop ka eh. Mga kasamahan mo na sa simbahan, di pa naniniwala sa'yo eh. Tangina ka, yung mga taga-distrito mo, di naniniwala sa'yo. Tapos kami, maniniwala kami sa'yo, ulul. Tangina mo, fuck you. May position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay ipakita. Oh, nasaan si Piatos? Kinang ina mo, kayo magpakita. Tanga. Kayo ang prosecutor eh. Kayo magpakita ng ebidensya. The burden of proof is with the accuser. Kayo nag-accuse. Ginamit mo pa yung kwintas ni Jesus. Sino yung Jesus? Palitan mo ng pangalan yan. Hindi naman si Jesus yan eh. Ibaliktad mo yung krus. Tapos ilagay mo Lucifer, ganon. Ang ina nito, ginamit pa simbahan. Kapal ng mukha mo. Wala naman sinabi si Jesus, maging politiko ka. Tarantado ka. Ang ina niyan. Meron pa silang ilabas si Piatos. Kayo maglabas. Kayo nag-aakuse eh. Kayo maglabas. At saka bobo ka ba? Ilang beses na sinasabi niyan sa hearing na si Mary Grace Piatos hindi naman issue. Hindi naman sinabi ng COA na bawal ang Mary Grace Piatos, na bawal ang alias, kundi ka ba naman abnormal at tanga. Inutil ka. Hindi sinabing bawal si Mary Grace Piatos. Si Patty Tim, si Andeline, tinanong sila eh. Tinanong yung COA. COA, bawal ba yun? Wala naman nakalagay sa memorandum circular na bawal yun eh. Bakit pinipilit mo pa rin si Mary Grace Piatos? Putangin na mo, edi ikaw maglabas kay Mary Grace Piatos. Tarantado ka. Magano ka, magsalita ka sa ano, magsalita ka sa simbahan mo, baka nandoon si Mary Grace Piatos, harap ka ng hanap. Baka mag-anak mo pa yan. Abnormal, putangin na itong mga to, nag-congressman, mga walang alam. Pag pastor, magpastor na lang. Si Pastor Apollo Kibuloy lang ang pwede magpolitiko na pastor dahil maganda ang layunin niya sa bayang Pilipinas. Wala siyang pakialam sa mga pinagagagawa ninyo, mga hayop kayo, puros kabutihan lang sa Pilipinas ang gusto niya. Kayo hindi, putangin na ninyo, kayo nagpolitiko kayo para yumaman kayo lahat. Mga ulul. Nasaan si Andy Lim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi Putangin na mo, hindi nga ghost, pumirma, may multo bang pumipirma? Pumirma pa eh. Totoong tao yan, kaya lang hindi totoo yung mga pangalan dahil Elias, putangin na mo, kung hindi ka ba naman nakakaintindi, tanga ka ba? Ano yan eh, alias yung mga yan dahil ng mga informant yan eh. Sinong informant ang ibibigay nila yung totoo nilang pangalan, bobo? Ulul, yung mga babae mo nga eh. Yung mga kinakangkang mo nga ng mga prostitute eh. Alam mo ba yung mga totoong pangalan nun? Ang mga pangalan nun, Jamaica, Erica, Jojo Hugo, di ba? Ang ina tong pastor na to, dapat minumura-mura talaga ito. Bobo, ina mo, nagsalita ka pa dyan. Sasayang ka ng pera ng taong bayan, puta, pinapasahod ka, puro kabobohan ginagawa mo dyan, bante. Tangin na, magsama kayo ng anak mo, pangit na, tanga pa, katulad mo. Mag-selfie ka na lang, nakalabas yung dila, nakaganon. Ang ina ka, tsaka mag-selfie ka na, kunyari, tulog ka. Yun lang nagawa mo sa buhay mo. Abnormal. mga multo yan, ilabas nila rito. Para Ang ina mo, multo nga, ba't ilalabas? Sinong gago kaya maglabas ng multo? Kayo lang naman may ghost project. Multo nga eh. Multo yan, ilabas nyo yan. Putang ina, multo. Ikaw may sabi multo eh. Pag multo, wala namang katawan yun. Espiritu lang yun. Liwaliwanag dyan, di mo makikita. Patay mo yung ilaw, baka lumabas yung espiritu ni Mary Grace Piatos dyan. Tanga. Tangina, tanda-tanda mo nun, tanga-tanga mo pa. reklaman natin. Oh, I think it would be the Vice President should come. Because Buti pa si Robista 25. Pakidagdagan ng mga mura. Eh, naku, kung ganyan lang ganyan, mumurahin natin yan mula Lunes hanggang Biyernes. Walang day off. Lane 83 dyan sa, sa Dubai, mabuhay ka. she continues to make a mockery. Tang ina mo, magnanakaw kayo lahat sa Congress eh. So she's gonna mockery. She's gonna mock Congress dahil puros kayo mga kawatan dyan. MOOE nyo eh. Hindi nyo nga nililiquidate, mga hayop kayo, ikaw. Kupal. Yung MOOE mo, nililiquidate mo. Di ba certification lang? Pukin ang ina mo. Makasalita, she's continuously making a mockery. Tangina, people are actually mocking the whole Congress because of all of you stupid people there. Kayong mga nakakadiri ng mga tao na mga nasa Congress, pati mga mukha nyo nakakadiri, si Luis Tor nakakadiri, puro laway. Tangina si Dilima na tumutupa ng mga saging ng may saging. Lahat kayo dyan nakakadiri kayo. So sinong magre-respeto sa isang bahay na puros mga impacto yung nakatira? Puros kayo mga engkanto, masasamang espiritu, mga maligno kayo lahat dyan sa congressman, mga congressman. Ha? Hype kayo, majority sa inyo puros mga kriminal, mga satanas. Oh, so people are actually not just Inday Sara. All of the Filipino, majority of the Filipinos are mocking Congress because of yung mga kababuyan ninyo dyan. Mga ulul. Of Congress. Mandato namin to eh. Mandato ng Senado ito. Hindi nyo mandato magnakaw. Tanginan nyo. Hindi nyo mandato yan. Tumigil kayo. Ang mandato nyo gumawa ng baras. Puchang ina mo, ba't wala bang impeachment? May impeachment naman. Anong nirereklamo mo? Gusto nyo lang naman impeachment ah. Oh, ano pa nirereklamo mo? May impeachment naman. Ang ina ninyo, dapat nga magalit ang taong bayan sa inyo. 15 araw na hearing, wala pa kayong napapatunayan. Nagsasayang tayo ng pera eh. Okay ng ina ninyo eh. Tapos nagagalit ka. Dapat nga kami magalit sa inyo eh. Pinaasan yung mga Pilipino eh na may ebidensya kayo laban kay Inday. Tapos ngayon, nanghihingi kayo. Nasaan si Mary Grace Piatos? Tanga, kayo maglabas. Kayo maglabas, kayo nagkakuse eh. Sinabi na nga ng COA eh. Sinabi na ng COA, walang problema doon sa Elias. Wala sa memorandum circular nila. Yung iiyak mo. Utangin na ka. Ano ba talagang problema mo sa buhay? Tingang ka ba? Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery. Yes, lalo na kung puros kayo mga hayop diyan. Can we make a mockery of your of Congress? Yes, lalo na kung sa tingin namin mga abnormal kayo pare-pareho. Tangina ninyo. Ano ba usapan diyan sa impeachment? Ninakaw ba yung pera? Ilang beses na tinanong, ninakaw ba yung pera? May prueba ba ninakaw? Wala po.
Final na ba in executory yung inyong yung inyong notice of disallowance na may restitution na dapat? Wala po. Under appeal pa po. Pwede pa pong ilaban. O yun naman pala, putangin mo Abante, anong pinaglalaban mo? Anong iniiyak mo diyan? Kung gusto mo magjakol ka sa camera tapos padala mo sa mga kamag-anak mo. Parang may magawa ka sa buhay mo. Buisit na to. Hayop. Of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Ang ina ka, may impeachment na. Lumusot na sa inyo, nasa Senado na, naghihiring na 15 araw na. Kung haharap siya dyan, ano namang gagawin niya? Manunood, din oras niya. Si Asidri nga natulog lang dyan eh. Bobo ka. Harap si Inday dyan, ano sasabihin niya? Tatayo ba siya sa witness stand? Hindi naman siya imbitado as resource person, hindi naman siya sinusubpina. Ba't siya pupunta dyan? Kasi makikita, ikaw lang, baka pagjakulan mo pa siya. Tangina ka ba? Bakit ba? Ano bang problema mo? Gusto mo magpunta si Inday Sara? Maganda ba si Inday Sara? Gusto mo magsalsal? Tangina ka, padala kita ang picture ni Inday, tapos magsalsal ka hanggang sa tumirik yung mata mo. Simple life, Virginia. Mabuhay ka dyan sa Amerika, ha? Parang tadong Abante na ito. Bakit ba gusto makita si Inday? Pangit ba mga tao sa distrito mo? At hindi ka tinitigasan sa mga nakakasalamuha mo? Gusto mo makita ka na maganda dyan? Gago pagpunta ni Inday Sara dyan, mukha mo lang makikita, baka mawalan ng gano'n, baka masok ka pa yun. Baka mamaya mamatay pa yung si Inday sa pangit ng mukha mo, baka may sumpa ka pa. Yabang-yabang ninyo na nagpunta si Inday Sara dyan sa Congress, lahat naman kayo kumakamay. Lahat naman kayo humihingi ng dispensa, pasensya na, trabaho lang. Tangina nyo ulul. Ginamit mo rin ng mga Duterte, kupal ka, kaya nung wala ka na sa Duterte, hindi ka nanalo sa distrito mo eh. Siya Taglibog ka na naman, mag-explain. taglibog ka na naman. Ano siya mag-explain? Nag-explain na ngayon SDO. Ba't siya mag-explain? Hindi naman yung panahon para mag-explain, tanga. Silver Music, mabuhay ka. Hindi naman na trabaho, hindi naman yung impeachment court. Wala ka talagang alam, kupal ka eh. Hindi naman siya kailangan mag-explain dyan. Gago, hearing na yan eh. Hindi naman yan yung lugar kung saan dapat siya mag-explain. Yan yung lugar kung dapat patunayan nila kung may nagnako ba. Yan ang lugar kung saan dapat patunayan nyo kung may ninako ba siya o wala. Wala pa kayo napapatunayan after 15 days. Boss, ayusin mo buhay mo. Tangina ka, congressman ka, tagal-tagal mo ng congressman, bobo ka pa rin. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya. Tangina mo, kung naawa ka, di iuwi mo. Esmeralda Basay, di ba? Naawa ka pala sa staff ni Inday, di iuwi mo. Iuwi mo yung staff ni Inday, gusto mo, asawahin mo. Tangina ka, ang dami mong alam. Naawa ka pala, ba't pinahihirapan nyo? Naawa ka pala, ba't kine-question nyo? Di sana wag yun ang questionin, naawa ka pala eh. Gago, sabi naawa. Dami nyong alam, di nga kayo naawa sa mga ninanakawan nyo eh. Explain eh. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon. Si Vice Nang ina mo, sino ka? Para tawagan mo si Vice President, sino ka? Abante, hindi ka nga binoto ng tao sa distrito mo. Ilang libo lang yung kukumbinsihin mo na magaling ka, putang ina, hindi mo pa sila nakumbinsi. Tapos, naman nanawagan ka pa kay Inday Sara, pakyo ka, eto ka oh. Tangina mo. Sino ka? Diyos ka? Diyos ka, boss? Tigas na mukha natin di ba? Marjorie Pahardo. President, bahawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta dito. Mag-explain ka. Napakit? Sa'yo? Ano yung pupunta siya dyan sa impeachment court? Hindi siya iniimbitahan, wala siya supina, tapos mag-explain siya, bobo? Bobo yarn. Oy, Abante, hindi ganun ang sistema dyan. Kailangan pag pumunta ka sa impeachment court, pinatatawag ka ng impeachment court. Sinupina ka ng impeachment court at ikaw ay titestigo, magtitestify, hindi magpapaliwanag, bobo. Hindi yan Quadcom, hindi yan Tricom, hindi yan in aid of legislation, impeachment, korte na yan. Pwede ba yun? Pupunta na lang ako sa korte tapos magsasalita ako doon kung kailan ko gusto? Kung di ka ba naman wala kang utak? Pag pumunta ka doon, kailangan sinupina ka. Sabihin mo sa Senado, supina nyo si Inday Sara. We are summoning Inday Sara Duterte. Hindi yung, I'm calling on BP Sara. Ulul, tangina mo. Hindi ka nga binoto ng mga constituent mo kung makapag-demand ka, kala mo naman importanteng tao ka. Gago, kahit mamatay ka mamaya, walang may pakialam sa'yo, Abante. Pusta tayo, pag namatay ka, tumatutuwa mga Pilipino, katulad ni Akop. Noong namatay si Akop di ba? Hindi ka pa sinusundo ni Akop, sumama ka na. Para may magawa ka mabuti sa mundo. Hanggat buhay ka, wala kang magagawa mabuti sa mundo. Kapag huminto ka na sa paghinga at huminto na yung tibok ng puso mo, puta matutuwa ng mga Pilipino na bawasan ng isang demonyo sa bayan. Tigas na mukha ang putyang inakala mo, boyfriend siya ni Inday. Yung asawa nga niya, hindi siya tinatawagan ng ganyan, ikaw pa. Tanginan to, kapal ng mukha mo. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness. Humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga eh. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka... Anong problema sa'yo? Hindi naman kanya ka mag-anak. Si Inday man ang nagsampa ng demanda kay Madriaga. Hindi natural. Pupunta siya doon, kapatid niya, may hearing, pumunta siya doon. Anong problema mo? Tangina mo, kulang ka sa aruga? Wala ka bang pamilya? Bante? Wala bang wala. Simple life, Virginia, buhay ka nanalo yan dahil kay Garcia. Oo. Kapal na mukha mo, Abante. Pucha, pinakikilaman mo yung mga desisyon niya sa buhay. Hindi naman niya pinakikilaman nung nagpicture ka na nakalabas ng dila mo, nakahubad ka pa. Wala naman siyang paki doon. Kapag yung mga pera ng simbahan mo, binubulsa mo, wala rin naman pakialam si Inday Sara dahil trip mo yan, bahala ka sa buhay mo. Siya pinakikilaman, Abante. Abante, putangin na, makatakihin ka sa puso, galit na galit ka na naman. Hindi pa ready ang impyerno sa'yo. Tangin ang dami ng pastor doon. Madadagdagan pa na isang pastor na tanga. Harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President. Humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan. Tanginan to, tanga. Abante, wala pa nag-advise sa'yo na hindi ganyan ang sistema sa impeachment? Bobo ka? Tanginan ninyo, kaya hanggang ngayon wala pa rin kayong pasabog, kaya nagmamakawa kayo kay Inday. Kasi hanggang ngayon, putsang ina, yung tao, tawan-tawa na sa inyo eh. Pinagtatawa na kayong mga tao, hanggang ngayon wala pa kayo napapatunayan sa impeachment mga ulul kayo. Nanawagan ko. Tangina nanawagan si Gago. Tarantado, nananawagan yung mga kadistrito mo na dapat daw ang nakaupo.
Si Uy, hindi ikaw. Si Uy daw dapat ang nakaupo, hindi ikaw dahil hindi naman ikaw ang binoto nila. Paano yung mukha mo nakikita nila dyan? Takin na ka, hindi ka naman importante sa Pilipinas, ulol. Wala naniniwala sa iyo, Bante. Tanga-tanga talaga itong mga prosecutor na to. Mga inutil talaga itong mga prosecutor na to kahit kailan. Oh, ito, pakinggan natin. Isa pang tanga. Ito, pakinggan natin I to. have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan. I have here the transcript of the impeachment in the hearing. Okay nang ina, pwede mo magsalita ka na maayos. Erwin Tulfo, di naman bagay sa'yo. Di ka naman blondie. Di ka naman blue eyes. Ang ina, yung balat mo naman, balat ng mga magsasakang Pilipino yan. Umiislang-islang ka pa, pukin ng ina mo para kang lasing. Kita mo yung nasa likod mo, mukhang puppet. Oh, stop mo ba yan? Tignan mo yung nasa likod mo. Mukhang taga Sesame Street, walang hiya ka. Tignan mo yung entrance niya, putang ina, kala mo may ano, tinitira sa puwet pag nagsasalita eh. I have here the transcript I have here the transcript. Ang klaseng English niya, pukin ng ina, kinatalino mo yan, Erwin Tulfo. Abnormal ang putang ina, gaya daw si Donald Trump. of the hearing in Congress. Of the hearing in Congress. I have here the transcript of the hearing in Congress. Ano sabihin, hawak ko ngayon dito. Pilipino ka man, pukin ng ina mo ka. Hawak ko itong libro na ito yung mga nandito nakalagay, yung mga sagutan dyan sa Kongreso. Hindi mo ganunin. Tangina ka, hindi ka naman matalino. Bobo ka naman, putang ina kung makapagsalita. Journalist ka man lang, maganda ka lang magsalita. Pero tanga ka naman. Tumigil ka nga. Hindi ko po maintindihan bakit parang Putang ina, ba't hindi mo maintindihan? Paano? In English mo kaya hindi mo maintindihan? Hindi ko po maintindihan. I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan. Hindi mo maintindihan. Tanga, basahin mo ulit. Abnormal ka pala eh. Hindi mo maintindihan eh. Puta, ipukpok mo sa ulo mo, baka maintindihan mo yan. Tangina, puro pekpek kasi nasa utak mo kaya hindi mo maintindihan yan. Drawing mo ng puke yan. Yang libro, drawing mo ng pekpek. Sigurado ko maintindihan mo yan. Sapul eh. hirap na hirap po siya magtagalog. When in fact, sa Congress po, noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya, ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amount would total 125 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. Galit na galit siya. Kasi si Gina Acosta, Bisaya. Putang ina mo, Bisaya ka rin eh. Gago ka ba? Minamak mo ba yung mga Bisaya? Sinasabi mo ba na putang ina, ang bobobo ng mga Bisaya, di sila marunong magtagalog? Kaya hindi na magtagalog, ikaw mag-adjust, pinatawag mo siya dyan eh. Tangina, Bisaya man ang salita nila sa Davao. Hindi man sila magtagalog. So tayo mag-adjust. Kung hirap yan mag-Bisaya, magtagalog, mag-adjust ka. Putang ina, nagagalit siya. Bisaya rin to, taga Davao Oriental tong pamilya ng mga abnormal na ito eh. Tangina to mga to, nagagalit kayo dito kaya no kay Gina Acosta na siya'y Bisaya magsalita. Ano masama sa pagiging Bisaya? Ha? Putang ina ninyo, mga Bisaya, wag na kayong boboto rito ha. Tinatarantado kayo ng mga tulpo. Galit sila sa Bisaya. Oo, ba't daw hindi magtagalog? Bakit daw hindi nakakaintindi ng Tagalog? Putang inang yan. Hindi lang nagtatagalog yung tao. Siyempre, kung ang tao, mas may papaliwanag yung kanyang sarili sa Bisaya, kasi pag nagtagalog siya, baka magkamali siya, hindi yun ang kanyang mother tongue eh. Hindi yun ang kanyang first language. Ang kanyang first language, Bisaya. So kung magsasalita siya dyan ng Tagalog, at saka siyempre, mas may hirapan niyang intindihin yung Tagalog, mas maintindihan niyo yung Bisaya, dapat mag-a-adjust kayo sa kanya para makakuha kayo ng accurate na sagot. Hindi mo dapat minamak yung mga Bisaya na Bisaya siya ng Bisaya, niloloko. Nag-Bisaya lang, niloloko na. Nakakaintindi man ang mga Bisaya ng Tagalog, pero mas ma-express nila yung kanilang feelings, yung kanilang gustong sabihin, sagot kung magbibisaya sila. Oh, so bibigyan niyo sila ng leeway. O kasi kung halimbawa, paano yan kung sabihin niya na hindi po talaga ako confident magsagot, dili man ako confident ba? Magsalita ng Tagalog ba? O gusto ko Bisaya lang ba? Para may butang ko ba? Yung gusto kong sabihin baga. O dong dai, hindi ba? O so tayo mag-adjust, kayo mag-adjust. Kukuha kayo ng interpreter. O kaya yung tanong itatagalogin nyo tapos ibibisaya nyo. Pwede naman yun. Pwede naman yun mga bossing Jojo Hugo, mabuhay ka ha. Kuha na ng passport papuntang Mars. Ay puta, kawawa to. Itong si Tulfo pagka naging presidente si Inday, tain na lang to dyan sa Senado, baka kahit Mike hindi nabigyan yan. Walang hiya ang putya yan oh. May butang, mali-mali ka din magbisaya. Pakialam mo. Tarantado, hindi naman din ako Bisaya pero tinatry ko magbisaya. O di ba? O paano nga kung ganoon? Hindi nga marunong yung tao katulad ako. O halimbawa pupunta ako sa korte, tapos puro Bisaya tao doon. Nabibisayaan silang lahat. O mag-a-adjust ako sa kanila. Hindi mo na ako nakakaintindi ng Bisaya. O sila mag-a-adjust sa akin kung di ba kayo mga bobo. Tsaka ano masama? Totoo Bisaya yung mga to. Bisaya naman kayo talaga. Bakit mo inamak mo yung mga Bisaya? Abnormal na po siya. Tapos dahil lang nagtatagalog, sa tingin mo umaarte lang si ate? Ay kunyari di ako marunong magtagalog. Sino naman ang nag-iisip na hindi siya marunong magtagalog? Mas nahihirapan, siyempre kinakabahan ka. Oh, yung mga tanong sa'yo, bugado, nakatingin sa'yo lahat ng tao. Siyempre kahit pa paano, anxious ka. Kung hindi ka naman talaga sanay magbisaya, ano magagawa mo? Hindi naman niya katulad mo. Hindi ka naman sanay mag-English, hindi ka naman marunong mag-English. Tangina, English ka ng English. Hindi ka naman Pilipino ka man, sabi mo, hindi ka kahit na nandaya ka ng passport. Nang pagkakakilanlan mo para lang maging Amerikano ka. Hindi ka naman Amerikano, tsura mo, hindi ka naman mukhang Amerikano, English ka ng English. Di ba? Sus! Oy, Alden Richards, pukin ang ina mo, hindi ka pwede dito, bobo ka. Bawal yung mga bobo rito. Alisin niyo yung mga bobo. Bawal yung mga tanga rito. O putang ina mo, matulog ka ha.
Hindi importante sa akin yung ano mo, hindi importante sa akin yung iniiyak mo dyan. Ako ang siga rito. Tanga ang putang inang yan. Sige, pakinggan pa natin tong kanyang sasabihin. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? What is this? Puro Tagalog, Mr. President. What is this? Okay lang ina mo. Ikaw ka sa pelikula ka? Ikaw ka nag-English ka, di naman bagay sa'yo eh. Hindi nga kami nagagalit. Nakatapos siya nagbibisaya, Bisaya naman siya. Mahirap no, tiga Pampanga siya. Halimbawa, tiga Pampanga siya, tapos pinipilit niya magbisaya. Yun, katulad ko, yun ang mahirap. Tagalog ako, Ilocano ako, nagpipilit ako magbisaya. Yun ang nakakatawa. Pero hindi ka dapat magtaka kung yan si ate tiga Davao, Bisaya man yan. Kung mas preferred niyang Bisaya language, puta siligutan nga eh. Tiga Leyte, nagbibisaya eh, iwaray yan. Tangang putsang nan to si Tulpo. What is this? Ulol, nangin naman di bagay sa'yo. I mean, mabuti po sana pati yung discretionary English. And she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, Anong means is? Ano mo, English ka ng English, bobo pa yung ano mo, grammar mo. Means is? She doesn't know what discretionary means is. Ina ka, feelingero ka kasi masyado. Means is? Tangina mo, kahit saan libro, walang means is. Tanginan to. Pilit na pilit. Pilit na pilit. Akala mo naman matalinong hayop. Isang taon pa lang senador. Siya na yung pinakamayabang dyan. OA. Ang ina ka dapat sa'yo sa perya. Doon ka mag-inarte ka doon. Kahit maghapon, okay lang. Feelingero ka masyado. Akala mo naman kapugi-pugi mo. what it means? Ano what it means o what means is? Wala ka pa, English ka pa. Gaya mo si Robin. Si Robin, number 1 siya bilang senador. Tapos sa survey, number 1 siya. Ngayon, pati sa vice presidential survey, number 1 siya. Nagtatagalog man yan, bira man mag-English yan. Hindi katulad mo, kupal. Pal lang po siya. Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Ano nagdadabog po si Gago? Kala mo siya may-ari? Ikaw may-ari? Ang ina mo, sumbong mo kay Tulpo. Galit ka pala, sumbong mo sa kuya mo. Tinanginan nyo. Ang dami ng tanga dyan sa Senado, dumagdag ka pa. President, tama na po itong panluloko sa atin. Anong panluloko? Putang ina yan, salita lang ng Bisaya, nanloko na. Mas magaling lang siya magbisaya kaysa sa Tagalog, manloloko na. Anong klase kang senador? Tangina nitong yabang, no? O mga kababayan kong Bisaya, ha? Kita ninyo, ha? O kasama niyong Bisaya, parang dirin-diri siya sa Bisaya. Utang ina mo, Bisaya ka rin, eh. Baduy ka rin naman. Kunyari ka pa. Pucha, taga Davao Oriental kayo, mga ulol kayo, may mga buntot kayo. Tangina niyo, katutubo rin kayo, eh. Wala mo naman kung sino matalino to ulol na ito. Galit sa Bisaya. Tangina to. Lisa Lucero, buti ka pa, mabait ka. Napakayabang nitong manyakis na ito. Tangina to. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Di mo sila pwedeng pilitin. Kung ano yung komportable sila, Erwin Tulpo, isip-isip. Kung mas komportable sila sa Bisaya, magbisaya siya. Kung mas komportable sila sa Kapampangan, magkapampangan. Kung mas komportable sa English, mag-English, di katulad mo. Ikaw lang naman komportable sa English mong pangtanga. Oh, ang yabang ang pucha. Kala mo naman pagkagaling-galing ang hayop na ito. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? O bakit? Anong problema sa Hapon at Chinese? Erwin Tulpo. Yung Hapon, mas mayaman kaysa sa Pilipinas. Yung Chinese, di rin naman nag-i-English yun. Mas mayaman pa sa Pilipinas. Tangan po siya, racist pa. I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Nakapagsalita man siya ng Tagalog, di naman pipi yan. Nakapagsalita siya pero mas komportable nga siya magsalita ng Bisaya. Ano ba pakialam mo? Di ba? Sinabi ba niya, hindi po ako nakakaintindi ng Tagalog? Wala naman siya sinabing ganun. Sinabi lang niya, hirap siya sa pagtatagalog. Hirap din siya umintindi ng Tagalog. Ikaw nga, kahit pangit ng English mo, English ka ng English, wala nga nagre-reklamo sa'yo. Pwede nga kami Erwin, wag ka na mag-English, di bagay sa'yo. Di mo naman kami pinakikinggan. Tangina nyo, ginusto nyo yan, naghiring-hiring kayo. Kung mas komportable siya sa Bisaya, para mas ma-express niya yung kanyang feelings, yung kanyang sarili, di mag-Bisaya siya, mag-adjust kayo. Hindi pa pwede siya mag-adjust sa inyo kasi kapag pinilit niyo yung tao na yan, magtagalog at nagkamali siya, alam mo pwede niya sabihin, pwede siya magdahilan na, di ko nga matandaan na sinabi ko yan, sir. Di ko matandaan na sinabi ko yan, dong. Gawa ng gamay-gamay man lang kasabot kong Tagalog, dong. Konti man lang yung alam kong Tagalog. Di nawalan pa kayo ng kwenta yung mga ano nyo dyan. Pero kung wala ka ng dahilan, ha. Sige, kung gusto mo ng Bisaya, tapos ita-translate na lang dito. Kung may tanong yung abogado, pwedeng may Tagalog, pero pwede ding Bisayain kung gusto mo para mas maintindihan mo. Kasi kung hindi niya naiintindihan, putyang inang yan, palpak yung ano nyo dyan, yung hearing nyo dyan. Kasi kailangan nga, kino-confirm natin sa kanila. Naintindihan mo ba yung tanong? Naintindihan mo ba yung sagot? Diba? Ganun yun. Kayo mag-adjust, Erwin. Nag-adjust nga kami sa katangahan mo dyan. Wala nga kami magawa kahit puro kaayabangan lang ginagawa nyo magkapatid dyan. Pares naman kayong putang ina, pinaglisa itlog na bugok eh. Wala nga kami reklamo sa inyo. Tapos magre-reklamo ka dyan. Anak ng putya naman tong senator judge na ito. Hindi ka nagagalit kay Ligutan, ang bagal magsalita. Okay nang ina niyan. Pwede mo naman sabihin, naglolokohan na tayo dito, Ligutan, putang ina ka eh. 3 oras na tayo rito, ilan pa lang itatanong mo, ang bagal mo magsalita. Hindi mo ba kayang bilisan-bilisan pa yan? Doon ka magalit sa pagiging pagsasalita ng mabagal ni Ligutan. Yun ang anuhin mo, Ligutan, putang ina, parang ngawa mo na. Ano ang pangalan mo? Putang ina niyan, yun lang itatanong mo, yan ang pangalan mo, tagal-tagal pa. Ano ang trabaho mo? Pagalitan mo si Ligutan.
Ang haba magtanong ni Ligutan, tas ang bagal. Yung salita ni Ligutan, pag mga 20 salita yung tanong niya, puta 3 oras bago niya matapos. Paano matatandaan nung tinatanong yun? Di ba? Di ba tanga ka? Sabihan mo si Ligutan, puta pag nagtanong ka naman, dire-diretsuhin mo para mag-register naman sa tao. Tangina lahat ng space puta, tinigilan mo para kang para kang partas. Alam niyo yung partas, yung bus si Chabit, puta lahat ng stopover hinihintuan no. Every 30 minutes humihinto, puta pupunta ka ng Ilocos, 5 oras lang yung biyahe, 9 oras sa kanya. Paano lahat hihintuan niya? Putang ina kaligutan, para kang bus, para kang driver ng bus, puta lahat ng may pumapara. Pinapasakay mo kung di ka ba naman kupal din. Magtatanong kang haba. O, so anong masasabi mo dito sa ganito, sa ganyan? Kasi ikaw ang sinasabi na dapat na nagdi-disperse ng pera. So saan napunta ito? Ganun magtanong para at least ma-register. Tangin ang tanong yan. Ano ang masasabi mo sa mga inutos sa'yo ni VP Sara? Ikaw ang disbursement officer. Saan napunta ang pera? Tangina, matatandaan mo ba yun? Ha? Ulitin mo nga, okay nang inabilisan mo konti. Aba, tsaka na pag pinaulit mo yung ganun ulit katagal. Yung isang tanong 10 minutes, tanginan niyan, 10 minutes sa tanong, masasagot mo ba kagad yun? Loko-loko ang putang ina ng abogado na yan, kahit sino gago, hindi makakasagot eh. Boss, wala ko natandaan sa tanong mo, putang ina, lahat hinintuan mo. Ang, saan? Tangina, akala mo nagkukwento na nakakatakot eh. Abnormal, putang ina nitong mga ito. Sinasayin nyo ng pera ng taong bayan. Putang ina, alam mo yung 30 minutes na tanungan? Tangina, 3 oras dito kayo, no? Kay Ligutan, tatanga-tanga ito, hayop na ito. O, maraming salamat sa nagpakulay, ha? O, kay Simple Life Virginia, ay, kay Simple Life Bingma pala. Simple Life Bingma, tsaka kay Oliver Franco, ha? Mabuhay ka. Mukhang madadali bata natin kay Acosta. Sino? Si Inday Sara? Madadali si Inday Sara? Sinabi na nga ni Acosta, wala kasalanan si Inday Sara. Tsaka wala naman ninakaw. Wala naman ninakaw. Ano mapapatunayan nila kay Acosta? Mapapatunayan nila kay Acosta na binigay ni Acosta yung pera kay kay La Chica. Ang ganda nga na sinabi niya dun eh. Binigay ko yung pera kay La Chica kasi siya yung siya yung may alam sa operasyon eh. O so ngayon siya magbabayad. O kung halimbawa, mali yun. Okay, o sige, mali yun. Ninakaw ni Inday yung pera. Yun lang naman yung dapat nilang patunayan eh. Kung ninakaw ni Inday yung pera, hindi naman ninakaw yung pera eh. Nililiquidate nga eh, di ba? Walang ninakaw na pera. Yun ang bottom line nito. Kahit gaano pa karami ang ma-uncover dyan na itong pera na ito hindi nagamit ng tama, nagamit pa rin. Mali nga lang yung paggamit pero nagamit, hindi ninakaw. Yung man ang importante, hindi ninakaw eh, tama? Hindi nilagay sa maleta, hindi niliber sa bahay niya. Yun ang importante. Tanginan nyo, ang tatangan nyo, ilang araw na paulit-ulit, yun pa rin ang ano nyo. Winidraw ang pera. Ganito karami yung cash. Ganito ba karami yung cash? Okay nang ina, anong connection nung dami nung cash? Kung ilang bag yun, kung ilang maleta yun, anong connection nun sa kaso? Eh hindi naman dinidinay ni Inday Sara na winidraw yung pera na yan dyan sa land bank. Di ba? Hindi naman dinidinay ni Inday na tinanggap nila yung pera na 125 million na yun. Hindi naman na dinidinay yun, nag-liquidate nga sila eh. Ano pang sense no maglabas ka dyan ng props? Etong pera na ito, ganito ba ang itsura ng pera na winidraw mo sa bangko? Tapos sasagot na, wait, hindi pa tapos yung tanong. Nilagay mo ba sa bag? Sasagot na sana siya ako sa, wait, hindi pa tapos. Anong kulay ng bag na yun? Kulay blue po, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Utangin lang yan. Anong klaseng hearing yan? Pangtarantado. Utangin na tapos, ito si Tulfo nagagalit dun sa Bisaya, hindi siya nagagalit dun sa abogado. Attorney Ligutan, magkaliwanagan nga tayo. Bakit pag nag-o-object ka doon sa kabilang kampo, putang bilis mo naman magsalita, pero pag nagtatanong ka ba't ang bagal mo magsalita? Tangina ka, niloloko mo kami dito, hindi ka mabagal magsalita, ba't binabagalan mo? Gusto mo ba airtime? Putang ina, kung gusto mo, yung mukha mo na lang itutok namin yung camera dyan, walang problema. Sabihin mo lang. Dapat Erwin Tulfo doon ka nagagalit kay Ligutan. Sinasayin ni Ligutan oras natin. Ano lang yung mga naitanong ni Ligutan? Sa sobrang tagal niya magtanong, nag-lunch break na. Tingnan mo may tinatanong siyang bagal ng tanong niya. Ginang Acosta. Tama ba yung pangalan mo na binanggit ko? Putang ina, yun lang yung tatanong mong tagal. Ginang Acosta, tama po ba ang pangalan mo na binanggit ko? Ganun makabilis yun. Ano mong mahirap doon? Hayop ka. Tangina mo Ligutan. Mamatay ka na bukas kung gusto mo. Huwag ka na mabuhay kung ayaw mo na mabuhay. Ubus na yung oras eh. Tama mo naman may tanong siya. Hindi talaga maintindihan ni Acosta yung tanong niya. Paano ba naman ang bagal-bagal? Tapos, putas hindi niya nakuha yung tanong niya. Sabi niya kay Chis Escudero, let's go lunch break. Tanga. Tangina nyo. Kayong mga prosecution kayo, pukin ang ina nyo. Nagsama-sama kayo dyan. Puro kayong mga bobo. Oh, walang hiya kayo talaga. Ano pa? Ano pa masasabi nito ni Tulfo? Ilang pahina po ito? Arthur, ilang pahina po ito? Gago, ikaw magsabi. Hawak mo eh. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya. Okay na, galit na naman. Gago, sumbong mo sa kuya mo. Sumbong mo kay Rapi, punta ka sa Rapi Tulfo in action. Ireklamo mo sa barangay. Tangina ka, ang dami mong sinasabi. Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito. Gago, abutin ng isang taon pag si Ligutan nagtatanong. Tangina, pagalitan mo si Ligutan. Si Ligutan ang matagal magtanong. Puta, natunaw na yung makeup niya sa tagal niya magtanong. Nag-lunch break na, wala pa siyang natatanong.
Putangin lang yan, abutin tayo isang taon, hindi na isang taon, baka 10 years. Hindi pa tapos tong witness na to, sa dami ng tanong niya. Hindi maintindihan, paulit-ulit, walang hiya kayo, Christy Singson. Thank you, Boss Dada, pagaling ka, thank you very much, ha. Ay, para pinagpapahinga na ako ni Christy, oh, pagod na nga ako. Ay, nasiligutan, akala mo, yun, doon ka magalit, tatagal talaga tayo, kay ligutan, hindi dyan sa witness. Saglit man lang yung witness, ilang beses man lang yung tatayo dyan. Sabi mo kay ligutan, bilisan magtanong, huwag masyado maarte. Hindi naman siya kapugian, putangin na, baliko yung ngipin, panot, lawlaw yung pisngi, putangin na yan, hindi naman siya magandang tingnan, ang tagal-tagal niya magsalita, ganun pa lang ganun ng ballpen. Ano ang masasabi mo dito? Putangin lang niya, kala mo naman, ang ganda ng tanong. Abnormal kayo dyan pare-pareho. Mr. President, ito po yun. Sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot. Baka niloko ka, di mo lang alam. Baka man luloko din yung katulad mo, 10 ang anak mo sa iba-ibang babae, kakaloko mo. Baka sanay na sanay ka sa lokohan. Alam mo yung mga lokohan, boss, ha? Ha? Simple life, thank you very much, ha? Sanay na sanay ka, boss. Sa lokohan, manluloko ka siguro. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Miss Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. Puta ba tagagalit ka? Anong problema ron? Puta nagdadagago, ipukpok ko sa ulo mo, hampas mo yung lamesa sa ulo mo. Para mas maniwala kami tulpo dyan sa dinadrama mo. Putangin na yung magkapatid kayo, puro kayo drama dyan sa Senado. Lulukin mo yung mic. Nguyain mo sa galit, yun ang maniniwala kami. Pero kung ganyan-ganyan dabog-dabog, putangin na mo. Doon ka sa bahay niyo magdabog. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Tangin na payabang. Ano sabi ni Cheese? Point well taken. Oh, sige na, mupo ka na kupal. Ina mo, dahil mong alam.